King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 873. Zongia. Ang island zone kung saan matatagpuan ang Ocean Smoke Pavilion ay ang Misty Mon Island Zone. Ang islang zone na ito ay lubhang kakaiba, at ito ay napakarural. Walang masyadong isla sa malapit. Kahit na ang Misty Mon Island Zone ay hindi pa umabot sa antas ng Tianfeng Great Island Zone, ang lugar na ito ay napakayaman, at ito ay halos 2 beses na mas malaki kaysa sa Azure Flower Continent. Sa paligid ng Misty Mon Island Zone ay higit sa 100 lugar na katulad ng 8 Desolate Mountain, na bawat isa ay may kani-kanilang mga mapagkukunan. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Ocean Smoke Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang Ocean Smoke Pavilion ay isang peak 2-star power at mayroong 9 Darkness Palace sa likod nito. Ang bentahe ng lokasyon ng Ocean Smoke Pavilion ay walang masyadong malalakas na island zone sa malapit, kaya magandang lugar ito para palawakin. Si Bichinyo ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. Ang anumang puwersa ay maaaring lumawak ng tuloy-tuloy sa napakayamang kapaligiran na walang masyadong malalakas na kaaway sa malapit. Ang lugar na ito ay masyadong ligtas, kaya hindi ito sapat na mapagkompetensya, ngunit ito ay isang magandang lugar upang simulan ang pagsakop sa mga karagatan. Nasiyahan si Zhao Feng. Palagi siyang nabubuhay sa isang mapagkompetensyang kapaligiran mula pa noong siya ay bata pa, na isa sa mga dahilan kung bakit maaari niyang dagdagan ang kanyang lakas ng mabilis. Tama si Master. Ngumiti si Bichinyo at hindi sumang-ayon. Ngunit ang Ocean Smoke Pavilion ay isa ring ahensya ng impormasyon, at marami sa mga miyembro ay kumalat sa ibang bansa. Ang mga nakaligtas ay pawang mga elite. Nang marinig iyon, nagulat si Zhao Feng. Bagamat susundin siya ni Bichinyo anuman ang mangyari dahil sa Dark Heart Seal, mayroon siyang sariling malayang pag-iisip. Magkakaroon siya ng sariling pananaw. Hindi lang siya isang makina. Sa hitsura nito, ang Dark Heart Seal ay lumampas sa kanyang mga inaasahan pagkatapos niyang gawing perpekto ito sa bawat oras. Noong una, gusto niyang gawing perpekto ito dahil gusto niyang mapanatili ng target ang kanilang potensyal, at para magawa iyon, dapat panatilihin ng target ang kanilang sariling mga individual na pag-iisip at hindi maging isang kompletong manika. Whoosh! Hindi nagtagal ay pumasok sina Zhao Feng at Bichinyo sa Misty Mon Island Zone sakay ng nagninangas na kalisya. Bilang pinuno ng Misty Mon Island Zone, ang Ocean Smoke Pavilion ay matatagpuan sa isang malalangit na lugar. Ang hangin sa itaas ay natatakpan ng maulap na hanay, at makikita ng isa ang sunod-sunod na mga gusali sa loob. Ang laki ng lugar ay malapit sa 10,000 Sacred Clan. Ito ang pangunahing punong tanggapan ng Ocean Smoke Pavilion, at ito ay katulad ng mga puwersang nakabatay sa paglilinang. Ang totoong net ng impormasyon ay kumakalat sa buong lugar, at ang iba't ibang training ground ay nasa malapit na mas maliliit na zone. Nagpakilala si Bichinyo. Alam ni Zhao Feng na ang Ocean Smoke Pavilion ay isang half-cultivation, half-information agency force. Ang pangunahing punong tanggapan ng Ocean Smoke Pavilion ay katulad ng 10,000 Sacred Clan, at nagsupply ito ng mga bagong disipulo. Pagkatapos nito, ang mga disipulo ay ipapadala sa iba't ibang lugar ng pagsasanay depende sa kanilang lakas, talento, at potensyal. Ang prosesong ito ay bihirang makita sa Lord Dynasty. Sa daan patungo sa Ocean Smoke Pavilion, nakasalubong ng dalawa ang paminsan-minsang miyembro ng pavilion. Pagbati, Pavilion Master. Ang mga tumawag ay nasa Great Origin Core Realm man lang. Na-curious sila kay Zhao Feng na nasa tabi ni Bichinyo, ngunit wala silang sinabi. Hindi nagtagal, dinala ni Bichinyo si Zhao Feng sa isang tahimik at eleganteng gusali sa tabi ng isang lawa. Ang gusaling ito ay nasa pinakasentro ng Water Transverse Sacred Land, at ito ang personal na gusali ni Bichinyo. Master, kontento ka na ba sa pagtira dito? Magalang na tanong ni Bichinyo. Hindi masama. Medyo nagulat si Zhao Feng na hinayaan siya ni Bichinyo na manatili sa kanyang tinutuluyan. Napagtanto ni Zhao Feng na may ilang pagbabago sa Dark Heart Seal matapos itong gawing perpekto at nagpas siyang bigyang pansin ito habang naninirahan dito. Master, bumalik ka na. Sa sandaling ito, isang batang babae na mga 18 taong gulang na nakasuot ng berdeng damit ang lumipad.
Ang kanyang mukha ay tila lumabas sa isang pagpipinta, at nagbigay ito ng nakakapreskong at dalisay na pakiramdam. Maging si Zhao Fang, na sanay makakita ng magagandang babae, ay bahagyang natigilan. Dahil dito, naisip niya sina Zhao Yufei at Liu Qingxuan. Habang inaalala niya ang kanyang mga alaala, dama po ang mga mata ni Zhao Fang sa babae, at nagbigay siya ng impresyon na nasilaw siya sa kagandahan nito. Tila sanay na sa ganoong bagay ang babaeng nakaberde, at medyo naiinis siya. Nagtataka siya kung bakit may lalaki ang kanyang banal na Panginoon sa kanyang gusali. "Jier, batiin mo si Senior Zhao." Mabilis na sabi ni Bichingyo at sumenya sa babaeng naka-green. Nakita rin niya ang nakasisilaw na hitsura ng dama po ang mga mata ni Zhao Fang sa kanyang disipulo at bahagyang nag-alala. "Senior Zhao." Ang batang babae ay nagsiwalat ng isang nagulat na hitsura ng pagdududa at hindi paniniwala, ngunit hindi siya maaaring sumalungat sa utos ng kanyang amo. Siya ay yumoko ng ayaw kay Zhao Fang. Binati ni Disciple Zhongjie si Senior Zhao. Siniyasat ni Zhao Fang si Zhongjie. Ang kanyang edad ay katulad ng kay Zhao Yufei, at katatapos lang niyang makapasok sa Void God Realm. Siya ay sobrang talino. "Ang aking disipulo ay lumabas mula sa Divine Illusion Dimension ilang buwan na ang nakalipas at napakaswerte, na nagtagumpay na makalusot sa Void God Realm hindi pa nagtagal, ngunit kumpara kay Mas. My Lord, ito ay parang pagkakaiba sa pagitan ng mga ulap at putik." Nakangiting paliwanag ni Bichingyo. Napansin niya kung paano nakatingin si Zhao Fang kay Zhongjie at pinalitan niya ang master ng My Lord. My Lord. Sa kabila ng pagbabago, bamuka ang bibig ni Zhongjie. Siya ang numero 1 kagandahan sa mga juniors ng Ocean Smoke Pavilion at siya ay napakatalino rin, ngunit sa mata ng kanyang amo, hindi siya maikukumpara sa kabataang ito. Maaaring ang kabataang ito ay mula sa Nine Darkness Palace. Pero kahit ganoon, anong klaseng pagkakakilanlan mayroon siya para tawagin siya ni Master ng ganoon? Ang pag-iisip ni Zhongjie ay umiikot, ngunit hindi niya maisip kung bakit ang kanyang Panginoon, isang pinakamataas na emperor na namamahala sa isang 2-star na kapangyarihan, ay tumutukoy kay Zhao Fang sa ganoong paraan. Kahit na siya ay isang prinsipe, hindi niya dapat ginagarantiyahan ang ganoong titulo. "Maaari ko bang itanong kung ano ang pangalan ng senior na ito?" Sa wakas ay binawi ni Zhongjie ang kanyang pagmamaliit at sinulyapan ang nakangiting kabataang may purple na buhok na tila napapalibutan ng ambon. Lalong naging curious siya sa pagkakakilanlan ng kabataang ito. Hindi sumagot si Zhao Fang sa kanyang tanong. Bigla siyang may naalala bago kausapin si Bichingyo. "Dapat tayong kumilos sa lalong madaling panahon kung hindi ay malalaman ng mga bastos ng Nine Darkness Palace ang aking pagkakakilanlan at tumakas. Nakalimutan ko ang tungkol dito." Si Bichingyo ay nagpahayag ng pagkakasala. Hindi gaanong lihim na si Zhao Fang ay ang left-eyed Heavenly Emperor na nakapatay ng ilang Peak Emperor at tinalo ang Demonic Emperor na si Zuan Luo. Agad namang nagbigay ng utos si Bichingyo. Mag-utos na ay lockdown ang buong pavilion. Walang pwedeng umalis, makapasok lang. Patayin ang lahat ng sumasalungat dito. Unang sinliyohan ni Bichingyo ang pangunahing punong tanggapan ng buong Ocean Smoke Pavilion. Ang utos na ito ay natupad kaagad. Bilang ang tanging pinakamataas na emperor ng Ocean Smoke Pavilion, ang kontrol ni Bichingyo dito ay napakalakas. Personal niyang tiningnan ang buong lockdown. Whoosh! Whoosh! Ang ilan sa mga miyembro ng upper echelon ng Water Transverse Sacred Land ay naalarma at lumipad sa himpapawid upang makipagkita kay Bichingyo. "Pavilion Master, anong nangyari? Bakit mo sinimulan ang isang lockdown?" Hindi ito nangyari sa Water Transverse Sacred Land nang hindi bababa sa ilang dosenang taon. Ang mga miyembro ng upper echelon na ito ay nakipag-usap sa isa't isa. Hindi sumagot si Bichingyo. Hinintay lang niyang matapos ang lockdown. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos na magtipon ang lahat ng mga miyembro ng upper echelon. Sino man na isang half-step king o mas mataas, pumunta sa Siskai Palace. Bichingyo ay sunod-sunod na ipinadala. Walang sumalungat sa kanya, ngunit dahil walang nakakaalam ng dahilan, nagsisimula ng kumalat ang isang tense na kapaligiran sa Ocean Smoke Pavilion. Napagtanto ni Zhongjie na ang tense na kapaligiran na ito ay dahil sa mahiwagang kabataang may purple na buhok.
Ang itaas na echelon ng Ocean Smoke Pavilion ay nagtipon sa Siskai Palace. Nakaupo si Bichingyo sa pinakaharap ng palasyo, ngunit may isang binata na may purple na buhok na nakasandal sa sulok ng pader sa likod niya. Ang kabataang nakasandal ng tamad sa dingding ay namumukod tango sa tents na ito. Marami sa mga miyembro ng upper echelon ng Ocean Smoke Pavilion ay tumingin sa misteryosong kabataang ito nang may pagkamausisa, habang ang isang maliit na bilang ng mga tao ay tumingin sa batang may lilang buhok na ito na may mga nalilitong mata. Mayroong humigit kumulang 9 na eksperto sa Void God Realm mula sa Ocean Smoke Pavilion. Hindi ito ang kanilang kabuoang halaga dahil ang ilan ay kumalat sa ibang lugar. Gayunpaman, 3 demonic na aura ang kitang-kita sa mga miyembro ng upper echelon na ito ng Ocean Smoke Pavilion. Ang 3 demonic na aura na ito ay nagmula sa isang Void God Realm Emperor at 2 hari. Bichingyo, bakit mo kaming lahat pinatawag dito? Ang demonic daw Emperor ay malamig na ngumisi habang ang kanyang kapangyarihan ng demonyo ay nagpayanig sa buong Siskai Palace. Habang iginagalang ng iba ang lakas ni Bichingyo, itong demonic daw Emperor ay hindi. Ito ay isang Emperor na ipinadala dito ng Nine Darkness Palace. Sa madaling salita, narito ang Emperor na ito para pangasiwaan ang Ocean Smoke Pavilion. Mula ngayon, opisyal na aalis ang Ocean Smoke Pavilion sa Nine Darkness Palace. Si Bichingyo ay hindi nag-abala sa demonic daw Emperor habang ang kanyang malamig na boses ay umalangaw sa Ocean Smoke Pavilion. Agad na tumahimik ang Ocean Smoke Pavilion, pagkatapos ay umungal sa galit ang mga miyembro ng Nine Darkness Palace na nandito. Bichingyo, anong lakas ng loob mong ipagkanulo ang Nine Darkness Palace? Gusto mo lang sirain ang Ocean Smoke Pavilion. Ang demonic daw Emperor at iba pang mga eksperto ng Nine Darkness Palace ay umungol. Bukod doon, may ilan din na malapit sa Nine Darkness Palace na sinisi si Bichingyo. Nagkatinginan sina Bichingyo at Zhao Feng nang maalala nila ang lahat ng nagtanong sa kanya ngayon. Ang mga may-ari ng mga boses na ito ay maaaring mula sa Nine Darkness Palace o malapit dito. Hindi ba natatakot si Master sa Nine Darkness Palace? Si Zhonjier sa berdeng damit ay natulala. Paano si Bi hindi alam ni Qingyo ang kahihinatnan ng pagtataksil sa Nine Darkness Palace? May maasahan kaya si Bi Qingyo para gawin niya ang desisyong ito? Ang demonic daw Emperor at ang iba pang mga eksperto ng Nine Darkness Palace ay may malamig na mga mata habang nakatingin sila sa tahimik na binata na may purple na buhok sa sulok ng bulwagan. Hindi nila alam kung bakit. Ngunit ang kabataang ito ay nagbigay sa kanila ng pamilyar na pakiramdam kahit na hindi pa nila siya nakita noon. King of Gods, Kabanata 874. Pagbati, Grand Elder. Sino ang misteryosong kabataang iyon? Bakit pakiramdam ko familiar siya? Mukhang medyo katulad siya ng tao sa aming ulat. Hindi lang ang demonic daw Emperor at ang mga mula sa Nine Darkness Palace ang tumingin kay Zhao Feng. Maging ang ilan sa iba pang mga upper echelon na miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay tumingin sa kanya. Ang dahilan kung bakit biglang nagbago si Bichingyo ay malamang na nauugnay sa kabataang ito. Kabataan na may kulay lila. Napakabatang Void God Realm King. Maaaring siya ang taong dapat patayin ng Nine Darkness Palace at Pavilion Master. Nanginginig ang puso ng ilang miyembro ng upper echelon. Alam nila ang ilang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ni Zhao Feng ngunit hindi sila sigurado. Baka siya. Ang mga ekspresyon ng demonic daw Emperor at ng iba pang 2 Void God Realm Kings ay kapansin-pansing nagbago. Ang pag-iisip lamang na ito ay nagdulot ng malamig na pawis sa kanilang mga noo. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam na ang demonic Emperor na si Zuan Luo ay natalo ni Zhao Feng. Siya. Sino siya? Ang pagbabago sa ekspresyon ng mga miyembro ng upper echelon ay nahulog sa mga mata ni Zhonjier. Sumilay sa kanyang mga mata ang pagkagulat nang bigla niyang napagtanto na ang batang ito na may purple na buhok ay katulad ng isang henyo na kamakailan ay tumaas sa ranggo ng Imperial Genius. Ang henyong iyon ay mayroon ding purple na buhok at naging tanyag pagkatapos ng Divine Illusion Dimension, ngunit kahit na ang kabataang iyon, hindi pa rin sapat para sa kanyang amo na magbago ng husto o mabago ng husto ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Nine Darkness Palace. Siyempre, hindi alam ni Zhonjier ang impormasyon tungkol sa Left-Eyed Heavenly Emperor.
Ikaw si Zhao Fang. Solemn na ang ekspresyon ng demonic Dao Emperor habang tinitingnan niya ang may kulay ubing buhok na kabataan sa sulok. Ang dalawang hari sa kanyang kaliwat kanan ay lubhang maingat. Zhao Fang. Kaya siya yon. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhang Jie. Naging ikawalo siya sa ranggo ng Imperial Genius pagkatapos ng Divine Illusion Dimension, at tila ang ranggo na ito ay batay pa rin sa katotohanang walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. Si Zhang Jie ay isa ring henyo na lumabas sa Divine Illusion Dimension. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa Exiyang Palace, nakuha pa rin niya ang malaking kapalaran. Natigilan siya nang mabalitaan niya ang nangyari sa Exiyang Palace. Ang panganib at swerteng naranasan niya ay walang katumbas. Kapag binanggit ang Exiyang Palace, walang sino man ang maaaring baliwalain ang purple-haired demonic duo. Malamang, sila ang pinakamalaking nanalo ng Exiyang Palace. Gayunpaman, hindi alam ni Zhang Jie na si Zhao Fang ay hindi lamang isang junior, siya rin ang left-eyed Heavenly Emperor. Sa sandaling ito, huminga siya ng malalim habang sinisiyasat ang misteryosong kabataan na lumilitaw lamang sa mga alingawngaw. Tama, ako si Zhao Fang. Sa wakas ay siniyasat ni Zhao Fang ang tatlong eksperto sa Void God Realm ng Nine Darkness Palace. Ang nag-iisang emperor na naruroon ay hindi kahit isang peak emperor, kaya hindi interesado si Zhao Fang. Left-eyed Heavenly Emperor Zhao Fang. Takbo. Nawalan ng kulay ang mga ekspresyon ng tatlo, at sinubukan nilang tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Ang reaksyong ito ay nabigla sa karamihan ng iba pang mga miyembro ng upper echelon sa loob ng bulwagan. Ano ang nangyayari? Napatulala si Zhang Jie. Ang tanging ginawa ni Zhao Fang ay sabihin ang kanyang pangalan, at ang tatlong miyembro ng Nine Darkness Palace ay natakot na walang kaalam-alam. Gusto mong tumakbo? Malamig na tumawa si Bichingyo at aaksyon na sana. Hayaan mo akong hawakan ito. Biglang nagsalita ang may purple-haired youth sa sulok. Si Bichingyo at ang iba pang upper echelon na miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay may kakayahang patayin ang tatlo mula sa Nine Darkness Palace, ngunit hindi ito magiging madali. Higit pa rito, magdudulot ito ng pagkawasak. Sa sandaling magsalita siya, lumabas ang Divine Light mula sa mga mata ni Zhao Fang, at tila dumagsa ang kulog sa buong Soul Dimension. Boom! Boom! Ang Divine Light ay naging dalawang transparent na sinag ng lilang kidlat na bumaril sa mga kaluluwa ng dalawang demonic Dao Kings. Arg! Arg! Dalawang hiyawan ang tumunog sa Soul Dimension, at naramdaman ng upper echelon ng Ocean Smoke Pavilion ang pagkamatay ng dalawang King Yuan Souls. Nakita pa ng ilang divine senses na naging abo ang mga kaluluwa ng dalawang demonic Dao Kings. Plop! Plop! Dalawang ganap na hindi nasaktan na katawan ng dalawang demonic Dao Kings ang nahulog mula sa langit, ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak. Huminga ng malamig ang mga miyembro ng upper echelon ng Ocean Smoke Pavilion. Naramdaman ni Zhang Jie ang lamig na dumaan sa ilalim ng kanyang mga paa at kumalat sa kanyang katawan hanggang sa siya ay sininok. Ang dalawang demonic Dao Kings na iyon ay parehong matandang hari, at isa sa kanila ay isang Peak-tier King, ngunit wala silang magagawa laban kay Zhao Fang. Sa isang tingin lang, napatay niya ang dalawang Void God Realm Kings. Nakakatakot. Kulay abo ang mukha ng demonic Dao Emperor, at halos madurog ang kanyang loob sa takot. Tumingin si Zhao Fang sa demonic Dao Emperor matapos patayin ang dalawang demonic Dao Kings gamit ang kanyang Emperor Intent. Mabilis na lumabas ng bulwagan ang demonic Dao Emperor, at ang mga miyembro ng upper echelon ng Ocean Smoke Pavilion ay hindi maiwasang bahagyang mag-alala. Ang tumakas ay isang Emperor, at mukhang walang balak si Zhao Fang na habulin siya. Gaze of the Gods. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naglabas ng surge ng Purple Eye Bloodline Power na bumuo ng whirlpool. Naramdaman ng demonic Dao Emperor ang isang malakas na aura ng kaluluwa na lumapit sa kanya pagkatapos lumipad palabas ng maikling distansya. Nakalok na sa kanya ang eye bloodline ng purple-haired youth. Huwag! Ang kaluluwa ng demonic Dao Emperor ay nagpupumiglas habang nahulog siya sa walang limitasyong lamig. Para siyang kinulong. Nagpupumiglas siya sa sukdulan niyang lakas, ngunit unti-unti pa ring umaalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Anong uri ng pamamaraan ito?
Ang Eye Bloodline technique na ito ay katulad ng sinaunang Emperor of Death mula sa Kang Ocean. Walang imak ang mga miyembro ng upper echelon ng Ocean Smoke Pavilion sa loob ng bulwagan. Kapag ang isa ay nakarating sa Void God Realm, nararamdaman nila ito kapag ang kanilang kaluluwa ay umalis sa kanilang katawan. Boom! Isang walang kamatayan at walang kamatayang hampas ng kidlat ang nagpasilaw sa Demonic Dao Emperor, at ang kanyang pakikibaka ay tumigil. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Fang. Shua! Sa sumunod na sandali, ang kaluluwa ng Demonic Dao Emperor ay umalis sa kanyang katawan at sa wakas ay naging isang itim na tuldok na sinipsip sa purple whirlpool ni Zhao Fang. Plop! Ang katawan ng Demonic Dao Emperor ay nahulog mula sa langit. Kasabay nito, lumitaw ang kaluluwa ng isang Emperor sa sukat ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang bulwagan ay patay na tahimik. Nakaramdam ng lamig ang mga miyembro ng upper echelon ng Ocean Smoke Pavilion habang nakatingin sa malabangungot na kabataan. Salamat, Grand Elder. Nagpakawala ng mahabang hininga si Bichingyo habang magalang na sinabi niya. Bilang alipin ni Zhao Fang, ramdam niya kung gaano siya nakakatakot. Bumalik sa Dux Palace, higit na umasa si Zhao Fang sa panlilinlang upang labanan ang pinakamataas na Emperor. Hindi man lang niya ginamit ang kanyang Eye Bloodline. Ang aking Soul Sea ay mayroon na ngayong higit sa 1,000 simbolo ng God Tribulation Lightning. Kung pagsasamahin ko ito sa aking Emperor Intent, kahit ang Peak Emperors ay hindi makakatagal ng higit sa ilang paghinga. Dahan-daang binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Ang kaluluwa ng Demonic Dao Emperor ay pinahihirapan sa kanyang Soul Sea. Pagbati, Grand Elder. Ang tunog ng mga pagbati ay nagmula sa itaas na echelon ng Ocean Smoke Pavilion. Grand Elder. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang binigyan niya ng matalim na tingin si Bichingyo. Gusto niyang kontrolin ang Ocean Smoke Pavilion mula sa mga anino, hindi bilang isang miyembro. Malinaw na si Bichingyo ang nagnanais na siya ang maging Grand Elder. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay nasa parehong bangka. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay nakapatay ng maraming eksperto mula sa Nine Darkness Palace at ginawang ipagkanulo sila ng Ocean Smoke Pavilion. Kung wala siyang pakialam sa Ocean Smoke Pavilion, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Oh, oo naman, ako ang magiging Grand Elder kung ganoon, pero kaya mong lutesin ang lahat ng problema. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Ang mga Grand Elder ay may higit na kapangyarihan kaysa sa Pavilion Leader. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ang naging taong may pinakamataas na katayuan sa 2 star na kapangyarihang ito. Meow meow. Sa sandaling ito, ginamit ng maliit na pas ang magnanakaw ang maitim na gininto ang Dragon Snake Whip at hinayla ang katawan ng Demonic Dao Emperor. Shua. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inilagay ni Zhao Fang ang katawan ng Demonic Dao Emperor sa Misty Spatial World. Sa susunod na kalahating buwan, nagsimula ang Ocean Smoke Pavilion ng malaking paglilinis. Pinatay nito ang lahat ng mga eksperto at especially iyan ng Nine Darkness Palace. Hindi na nagpakita si Zhao Fang pagkatapos. Nanatili lang siya sa gusaling tinitirhan ni Bichingyo. Hindi na malaya ni Zhao Fang na naghihinala ito sa maraming tao tungkol sa relasyon nila dahil siya ang unang lalaking pumasok sa kanyang lugar, lalo pat tumira doon. Sa araw na ito, lumabas si Zhao Fang mula sa pag-iisa. Sinabi sa kanya ni Bichingyo ang ilang pangunahing impormasyon tungkol sa Ocean Smoke Pavilion kung sakaling kailanganin niyang gumawa ng ilang desisyon mamaya. Ang potensyal at lakas ng Ocean Smoke Pavilion ay hindi masama, ngunit hindi ito sapat para pamunuan ang mga dagat. Nag-isip si Zhao Fang habang nakatingin sa malayo. Sa sandaling ito, nakita ang figure ng isang magandang babae. Grand Elder. Master. Yumuko si Zhang Jier nang may paggalang at hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Zhao Fang. Hindi siya mapalagay nang maalala ang nakakasilaw na hitsura ni Zhao Fang noong una niya itong makita. Malinaw ding naalala ni Bichingyo ang eksenang iyon at nag-aalala na si Zhao Fang ay kikilos laban sa kanyang dalisay na alagad. Kung talagang gusto ni Zhao Fang si Zhang Jier, walang sino man sa Ocean Smoke Pavilion ang makakapigil sa kanya. Si Bichingyo mismo ay hindi makakalaban kay Zhao Fang kahit na gusto niya. Si Jier ay puno ng potensyal. Palakihin siyang mabuti.
Casual na sabi ni Zhao Fang. Nang marinig iyon, nanginig ang puso ni Bichingyo. Akala niya ay talagang iniisip ni Zhao Fang si Zhang Jie, ngunit sa kabutihang palad, si Zhao Fang ay wala pang hindi makatwirang mga kahilingan. Nang gabing iyon, umupo si Zhao Fang at pinagmasdan ang sitwasyon sa loob ng Misty Spatial World. Ang demonic Dao Emperor sa loob ng Misty Spatial World ay nakabawi at ngayon ay inalipin ni Zhao Fang. Nagpasya si Zhao Fang na ibigay itong demonic Dao Emperor sa Ocean Smoke Pavilion. Master. Isang mahinang boses ang narinig mula sa labas. Pasok ka. Nagpakita si Zhao Fang ng kakaibang ekspresyon habang nakatingin kay Bichingyo sa pintuan. Si Bichingyo ay natatakpan ng Snow White at nagbigay ng banal na aura sa liwanag ng buwan. Sa sandaling ito, si Bichingyo ay tila kumikinang na parang mga bituin at buwan, at siya ay parang isang diyosa. Ano ito? Nakaramdam ng kakaiba si Zhao Fang, ngunit hindi niya itinago ang paghanga niya sa kagandahan ni Bichingyo. Isinara ni Bichingyo ang pinto at kinagat ang kanyang mga labi. May kahilingan si Chingyo. Sana hindi hawakan ni Master si Jie. Kung may gusto ka, kaya kong gawin para sayo. Pagkatapos sabihin iyon, hinubad ng banal na dilag ang kanyang mga damit at ipinakita ang puting nyebe na balat na sapat na upang tumagas ang dugo ng ilong ng isa. Ang kanyang mahahabang binti ay lubhang kaakit-akit. Shua. Sa pag-alis ng butones ng kanyang damit, nakita ni Zhao Fang ang kanyang mga balikat at suso. Kapag ang damit ay nahulog sa kanyang mga binti, ang view ay sapat na upang gumawa ng kahit sinong lalaki maging mabaliw. King of Gods, Kabanata 875. Hindi ako interesado sa kanya. Sasagutin ni Chingyo ang lahat ng iyong kagustuhan basta't bitawan mo si Jie. Ang puting nyebe na balat ng kagandahang ito ay nagpakulo ng dugo. Ang biglaang eksenang ito ay nagpatigil kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang dalisay at banal na si Bichingyo ay namumula. Kinagat niya ang kanyang labi at nagsalita na may tono ng pagmamakaawa. Bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat, at naging pink ang kanyang balat. Ang kanyang mabungang mga suso ay labis na nakakaakit, at ang kanyang pares ng mapuputing binti ay sapat na upang mabaliw ang isa. Sapat na ang eksenang ito para maging malabag ang sinumang lalaki. Maging ang bibig ni Zhao Fang ay natuyo nang makita niya ito, at nagsimulang kumalat ang init mula sa kanyang pribado. Katutubo niyang gustong itulak ang banal na babaeng ito sa lupa at saktan ito. Ito ang magiging reaksyon ng karamihan sa mga lalaki. Gayunpaman, ang mga mata ni Zhao Fang ay sobrang kalmado. Ang init ng kanyang katawan at ang lamig ng kanyang mental energy ay parang apoy at yelo na nagtatagpo sa isa't isa. Mula nang sumanib sa God's spiritual eye, ang mental na enerhiya ni Zhao Fang ay naging napakalakas, at kaya niyang kontrolin ang kanyang buong katawan, kabilang ang pagnanasa. Tanging ang puso ay walang hanggan. Napakaganda mo talaga. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang habang itinataas niya si Bi ang mukha ni Chingyo, na sapat na maganda para maglaban ang mga bansa sa isa't isa. Siniyasat niya ang kanyang nakakaakit na katawan at hindi itinago ang kanyang intensyon. Nanginginig ang katawan ni Bichingyo, at ang kanyang nakapikit na mga mata ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay naging mas malalim na kulay ng pula. 2 agos ng luha ang dumausdad sa kanyang mga pisngi, ngunit iyon ay magpapalaki lamang ng pagnanasa ng isang lalaki. Matagal siyang naghintay, ngunit walang reaksyon ang kabataang nasa harapan niya. Ang isang damit ay bahagyang isinuot sa kanya ng isang pares ng malalakas na kamay. Master, ikaw. Binuksan ni Bichingyo ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kabataang nasa harapan niya. Alam niya kung gaano siya kaganda. Hindi siya nagkulang sa sinumang humahabol sa kanya mula pa noong bata pa siya, ngunit dahil sa kanyang cultivation technique at sa kanyang ugali, siya ay dalaga pa. Hindi niya akalain na kayang labanan ng kabataang ito ang tukso. Mahirap isipin kung anong klaseng puso at pag-iisip mayroon siya. Hindi ako papayag. Umiling si Zhao Fang. Nang marinig iyon, nanginig ang katawan ni Bichingyo, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi kaya nagustuhan ni Zhao Fang si Zhang Jie at hindi pumayag sa kanyang kahilingan. Hindi niya maintindihan. Kahit na si Zhang Jie ay kaakit-akit, siya ay medyo malayo pa rin sa kanyang sariling kagandahan. Bakit?
Hindi maiwasang magtanong ni Bichingyo, at sumagot si Zhao Fang sa walang ekspresyong tono. Ikaw ay aking alipin. Kung kailangan ko ng anuman, hindi ka maaaring sumalungat sa utos ko. Namutla ang mukha ni Bichingyo, at hindi siya nakasagot. Sa katunayan, dahil sa Dark Heart Seal, hindi niya napigilan si Zhao Fang. Kung lalaban siya sa kanya, mamamatay ang kanyang kaluluwa. Kung talagang gusto mo si Zanjier, kung gayon. Kinagat ni Bichingyo ang kanyang mga labi habang siya ay umatras. Hindi ako interesado sa kanya. Ang walang emosyong boses ng binata ang nagpatigil sa kanya. Nang marinig iyon, si Bichingyo ay ganap na natigilan at natulala. Bigla niyang napagtanto na malamang na nagkamali siya sa intensyon ni Zhao Fang. Hindi itatago ni Zhao Fang ang kanyang paghanga sa kagandahan, ngunit hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang anumang hindi malinis na pag-iisip tungkol sa kanila. Siya ay nagkaroon ng nobya, at ang kanyang relasyon kay Zhao Yufei ay hindi malinaw. Ayaw na ni Zhao Fang na magkaroon pa ng problema sa kanyang emosyon. Mukhang mali ang pagkakaintindi ko, Master. Nahihiyang inayos muli ni Bichingyo ang kanyang mga damit at aalis na sana. Sa sandaling ito, nais niyang makahanap ng isang butas at gumapang dito. Siya ay kilala sa pagiging banal at sagrado, at napakabihirang mapunta sa isang lalaki, at ngayon siya ay tinanggihan. Teka, biglang nagsalita si Zhao Fang at pinatuloy si Bichingyo. Tulad ng si Bichingyo ay nalilito. Shua. Ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at lumitaw ang Demonic Dao Emperor mula noon. Pagbati, Master. May paggalang na sabi ng Demonic Dao Emperor ng Nine Darkness Palace. Ang Demonic Dao Emperor na ito ay inalipin ng Dark Heart Seal ni Zhao Fang at susundin niya ang lahat ng utos. Nagpasya si Zhao Fang na hayaan ang Emperor na ito na manatili sa Ocean Smoke Pavilion at dagdagan ang kapangyarihan ni Bichingyo. Mayroon lamang isa pang Emperor sa Ocean Smoke Pavilion bukod kay Bichingyo. Idinagdag sa isang ito mula sa Nine Darkness Palace, mayroon na ngayong 3. Aalis ako saglit. Kung mayroon kang anumang gusto mo, maaari mong gamitin ang Dark Heart Seal para sabihin sa akin kahit na malayo tayo. Patuloy ni Zhao Fang. Ang koneksyon sa pagitan ng Dark Heart Seal ay napakalakas. Ito ay katulad ng isang espiritual na alagang hayop at ang kanyang amo. Sa loob ng isang tiyak na distansya, maaari pa silang direktang mag-message sa isa't isa. Hindi sila makakapagpadala ng mga mensahe kung sila ay masyadong malayo, ngunit si Zhao Fang ay makakaramdam man lang ng pag-iyak para sa tulong. Master, marami kang napatay na Emperor ng Nine Darkness Palace, at maaaring tumawag si Demonic Emperor Zuan Luo sa Mystic Light Realm Sacred Lords na kumilos laban sa iyo. Nag-aalalang sabi ni Bichingyo, at tumanggo ang Demonic Dao Emperor. Ang Nine Darkness Emperor ay hindi susuko sa lugar na ito, lalo na kung ano ang nakuha ni Master sa Exiyang Palace. Ito ay hindi lamang siyam na Darkness Palace. Baka kumilos din ang ibang puwersa laban sa iyo. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Sa totoo lang, matagal na niyang naisip ang tanong na ito. Noong nakaraan, maaari lang siyang tumakas kung mayroong isang Mystic Light Realm Sacred Lord na humahabol sa kanya. Gayunpaman, mayroon na siyang sariling puwersa, kaya hindi na niya magagawa iyon. Ang Nine Darkness Palace ay nasa kanilang limitasyon na magpapadala lamang ng isang Sacred Lord. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay katulad ng dati. Ang pinakamalakas na cultivator ng isang 3-star power ay karaniwang Mystic Light Realm Sacred Lords, at Demigods sa pinakamahusay. Madaling sirain ng isang Sacred Lord ang buong Ocean Smoke Pavilion o ang buong 10,000 Sacred Clan. Mapait na ngumiti si Bichingyo. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Zhao Fang ng isa lang Sacred Lord. Sa katunayan, ang Nine Darkness Palace ay magpapadala lamang ng isang Sacred Lord sa karamihan upang ayusin ang mga puwersa dito at harapin si Zhao Fang, ngunit sa tuwing ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord ay nakikialam sa mundo, ginagawa nila ito sa isang walang katulad na paraan at gumawa ng hindi mabilang na mga eksperto at mga emperor na tumakbo sa takot. Kaya kung harapin iyon, si Zhao Fang ay hindi masyadong nag-aalala. Huminto siya sandali bago nagsalita. Kailangan ng Ocean Smoke Pavilion na palawakin ang ahensya ng impormasyon nito at kumalat sa buong karagatan.
Ang ikalawang hakbang ay ang dahan-daang pagguho ng mga panloob na rehiyon ng kontinente. Sa pag-uulat kay Master, ang aming ahensya ng impormasyon ay nagsisimula ng pumasok sa kontinente, bagaman ito ay mga panlabas na hangganan lamang. Para lumawak pa, kailangan natin ng mas maraming mapagkukunan at kapangyarihan. Si Bichingyo ay may pangit na ekspresyon. Ibibigay ko ang lakas tao at mga mapagkukunan. Mula ngayon, ang Ocean Smoke Pavilion ay magpapakadalubhasa lamang sa pagkolekta ng impormasyon. Kalmadong tinukoy ni Zhao Feng ang hinaharap ng Ocean Smoke Pavilion. Sa ngayon, ang Ocean Smoke Pavilion ay isang half-cultivation, half-information agency force. Kung nakatuon lang sila sa pagkolekta ng impormasyon, mas mabilis silang mapapalawak. Naiintindihan, Master. Nangako si Bichingyo. Mukhang napagtanto niya na may napakalaking plano si Zhao Feng. Mula ngayon, ang Ocean Smoke Pavilion ay tututuon na lamang sa pagkolekta ng impormasyon. Gayunpaman, ang anumang mabuting kaharian ay hindi lamang nangangailangan ng ahensya ng impormasyon. Kailangan din nila ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ang naging batayan ng lahat. Ang paggawa ng Ocean Smoke Pavilion na isang ahensya ng impormasyon ay ang unang hakbang lamang. Susuportahan sila ni Zhao Feng mula sa likuran. Gagawa si Zhao Feng ng sarili niyang malakas na puwersa. Kailangan kong umalis saglit. Natutunan ni Zhao Feng ang lahat ng kailangan niya. Shua. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang braso, ang figure ni Zhao Feng ay nagsimulang kumupas at nawala sa ilalim ng isang patong ng pilak na liwanag. Teleportasyon. Nakita ni Bichingyo at ng demonic Dao Emperor si Zhao Feng na nawala sa paningin. Napakaganda na magawa ito nang walang tulong ng isang array. Sa susunod na sandali, sa himpapawid sa itaas ng 10,000 Sacred Clan. Weng. Shua. Isang pilak na figure ang nagsimulang lumitaw sa himpapawid, pagkatapos ay nag-transform ito sa isang kulay ubing buhok na figure na nagbigay ng spatial na kaguluhan. Si Zhao Feng ay nag-iwan ng spatial marking sa Duke's Palace, sa 10,000 Sacred Clan, at sa Ocean Smoke Pavilion. Sa 10,000 Sacred Clan. Tumingin si Zhao Feng sa clan, pagkatapos ay nawala ng may kidlat. Sa kaibuturan ng 10,000 Sacred Clan, sa isang ipinagbabawal na lugar. Meow. Hindi pinansin ng tao at pusa ang lahat ng mga arrays at lumitaw sa isang tahimik na patio. Ang courtyard na ito ay nagbigay ng pressure na sapat na para hindi makahinga ang mga normal na Void God Realm Kings. Walang sino man sa 10,000 Sacred Clan ang nang-ahas na pumunta rito. Sa puntong ito, ang looban ay patay tahimik, ngunit ang hangin ay natatakpan ng orange at iba sa labas ng mundo. Sinong nandyan? Isang matandang boses ang umalangaw mula sa kailaliman ng bakuran, at isang presyon na maaaring magpa-freeze ng lahat sa mundo. Old Monster Shoe. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Hindi siya nabigla sa nakakatakot na aura. Dumating siya sa oras na ito dahil alam niya na dapat ay tapos na ang matandang halimaw na si Shu sa pagpasok sa Mystic Light Realm sa ngayon. Binigyan niya siya ng ilang 100 Origin Sacred Honey ilang buwan na ang nakakaraan. Munting kaibigan Zhao. Isang lumang pinto ang bumukas, at isang matanda na may puting buhok ang masayang lumabas. Kung ikukumpara sa ilang buwan na ang nakalipas, ang lantang aura ng buhay ng Old Monster Shoe ay mas masigla na ngayon, ngunit ang pag-asa sa mga mata ni Zhao Feng ay nawala. Pinabayaan ko si little friend Zhao. Kalahating hakbang pa lang ang layo ko mula sa pagpasok sa Mystic Light Realm, marahil dahil nabigo ako sa nakaraan at malapit na akong matapos ang buhay ko. Bahagyang nagkasala ang Old Monster Shoe. Kung mayroon siyang 100 Origin Sacred Honey ilang dosenang taon na ang nakalilipas, mas malaki sana ang tsansa niyang magtagumpay. Sa kabutihang palad, sa tulong ng 100 Origin Sacred Honey, nagawa ng Old Monster Shoe na ilagay ang kalahati ng kanyang paa sa Mystic Light Realm. Ang kanyang habang buhay ay tumaas, at naabot niya ang antas ng isang quasi-sacred lord. Nabigo si Zhao Feng. Bagamat mahusay ang battle power ng isang quasi-sacred lord, orihinal na gusto niya ang Old Monster Shoe na tumulong sa pakikitungo sa isang tunay na Mystic Light Realm Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace. Munting kaibigan Zhao. Sabi ng Old Monster Shoe sa halos nagmamakaawa na tono. Ang aking estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang quasi-sacred lord.
Kung bibigyan mo ako ng isa pang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey, mayroon akong hindi bababa sa 70% na kumpiyansa upang masira ito. King of Gods, Kabanata 876. Pagbabalik ng Supreme Emperor Dark Knight. Kung bibigyan mo ako ng isa pang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey, mayroon akong hindi bababa sa 70% na kumpiyansa upang masira ito. Sabi ni Old Monster Shu. Hindi niya namalayan na naging pangit na ang dismayadong ekspresyon ni Zhao Fang. Ang matandang halimaw Shu ay may sariling plano. Nagamit na niya ang 100 Origin Sacred Honey, at kung nabigo man siyang umunlad, wala siyang puwang para sa negosasyon. Gayunpaman, kalahating hakbang na siya sa Mystic Light Realm, at ang kanyang estado ng pag-giral ay umabot na sa antas ng isang quasi-sacred lord. Ang battle power ng isang quasi-sacred lord ay halos walang kapantay sa buong Tianfeng Great Island Zone. Munting kaibigan Zhao, nananatili pa rin ang deal noon. Kung bibigyan mo ako ng isa pang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey, may utang akong malaking pabor sa iyo sa hinaharap at maaari mo akong utusan ng halos 10 beses. Paano na? Saad ng matandang halimaw Shu at puno ng ngiti. Naniniwala siya na, dahil namuhunan na si Zhao Fang sa kanya, hindi siya susuko ngayon. Nang marinig iyon, naging pangit ang ekspresyon ni Zhao Fang, at malamig siyang tumawa. Ikaw na matandang undead, nasayang mo na ang isang bahagi ng aking 100 Origin Sacred Honey, at wala kang kahihiyang humingi ng higit pa. Hindi napigilan ng matandang halimaw na si Shu ang paghinga. Hindi niya inaasahan na biglang lalabasan si Zhao Fang at talagang kakausapin siya ng ganoon kaagresibo. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Zhao Fang ay kumislap ng isang banal na liwanag habang ang kulog ay umuusad sa kaluluwa dimensyon. Ang Old Monster Shu ay nakaramdam ng isang pagpatay na layunin at isang presyon sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata dahil mayroon na siyang kapangyarihang labanan ng isang quasi-sacred lord. Bata, huminahon ka. Ang hindi pagpasok ay wala sa aking kontrol. Napangiti si Old Monster Shu. Bagamat hindi siya natatakot kay Zhao Fang, ayaw niyang magkaroon ng pangit na relasyon kay Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay may 100 Origin Sacred Honey, at hindi siya kumpiyansa na maaalis niya ito sa pamamagitan ng puwersa. Bakit sigurado ka na marami pa akong 100 Origin Sacred Honey? Madilim ang ekspresyon ni Zhao Fang, at hindi siya masaya ngayon. Bagamat nabigo siya na hindi nakalusot si Old Monster Shu, kailangan niyang aminin na malas lang siya. Kasalanan mismo ni Zhao Fang kung bakit siya nag-invest sa maling tao. Binigyan ni Zhao Fang ang isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey kay Old Monster Shu sa dalawang dahilan. Ang una ay dahil sa 10,000 Sacred Clan. Naramdaman ni Zhao Fang na may utang siya sa 10,000 Sacred Clan. Ang pangalawa ay ang Old Monster Shu ay malapit nang matapos ang kanyang buhay, at si Zhao Fang ay nakaramdam ng simpatiya. Pagkatapos lamang naunawaan ni Zhao Fang ang mga patakaran ng pagpasok sa Mystic Light Realm. Kapag nabigo ang isa na makapasok, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay bababa at bababa sa hinaharap. Ito ay dahil ang buhay at kaluluwa ng isang tao ay mauubos sa proseso, at hindi na ito mapunan. Ang Old Monster Shu ay tiyak na nabigo ng higit sa isang beses. Nangangahulugan ito na ang kanyang life force ay mas mababa. Sa hitsura nito, nasa loob ng pag-unawa na ang matandang halimaw na si Shu ay nabigo. Ang pag-abot sa quasi-sacred lord level ay medyo Diyos na. Nadismaya si Zhao Fang sa kanyang nabigong pamumuhunan at inamin na malas lang siya. Gayunpaman, ang walang hiya na ugali ni Old Monster Shu ay nagalit sa kanya at gusto siyang sipin. Sa halip na magpasalamat dahil nakatanggap na siya ng isang bahagi, nabigo siyang makalusot at gusto niyang humingi ng higit pa. Hihihi. Ayon sa balita, nakuha ni Little Friend Zhao ang pinakamaraming halaga ng 100 Origin Sacred Honey mula sa Exiyang Palace. Ang Old Monster Shu ay nagbigay ng may naiintindihan na ekspresyon. Tumalon ang puso ni Zhao Fang, at kumislap ang kanyang mga mata nang malaman niya ang dahilan. Ang puwersa ng Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay parehong naruroon nang makuha niya ang 100 Origin Sacred Honey at nang hatiin niya ito sa iba pang miyembro ng kanyang grupo. Bagamat hindi sila magkaaway, hindi maaaring maglaman ng apoy ang papel, at malalaman ito ng sino mang magbibigay pansin. Mula sa hitsura nito,
Ang Old Monster Shoe ay may puwersa sa likod niya. Hindi dapat maliitin ang 10,000 Sacred Clan. Nang makitang hindi itinanggi ni Zhao Fang, mas naging maliwanag ang ngiti ni Old Monster Shoe. Bagaman ang little friend Zhao ay talagang malakas, at kahit ang ilang pick na emperors ng Nine Darkness Palace ay walang magagawa sa iyo, narinig ko na ang isang Sacred Lord of Nine Darkness Palace ay malapit ng kumilos. Habang tila pinupuri niya si Zhao Fang, ang Old Monster Shoe ay napakamayabang ngayon. Sa banta ng isang Sacred Lord, hindi naniniwala si Old Monster Shoe na maaaring tanggihan siya ni Zhao Fang, isang quasi-Sacred Lord, at hindi ibigay ang isa pang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey. Wala siyang 100% kumpiyansa sa isang bahagi lamang, kaya't maaari pa niyang pilitin si Zhao Fang na magbigay ng ikatlong bahagi. Hihihi, pinagbabantaan ba ako ng Sacred Lord? Ito ba ang iyong pinapaasa? Tumawa si Zhao Fang sa halip na magalit habang nakatingin sa kumpiyansang Old Monster Shoe. Sa katunayan, binigyan ni Zhao Fang si Old Monster Shoe ng isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey dahil sa kadahilan ng iyon, ngunit hindi ilalagay ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang taya sa Old Monster Shoe. Hindi ito banta. Hindi naman sa kailangan mo ang tulong ko. Nanatiling tiwala ang Old Monster Shoe, ngunit nagulat siya sa sagot ni Zhao Fang. Hindi ba siya natakot sa darating na Mystic Light Realm Sacred Lord? Old Monster Shoe, hindi kita masisisi kung sinayang mo ang 100 Origin Sacred Honey. Kunin mo na lang ito bilang pabor ko sa 10,000 Sacred Clan. Gayunpaman, naniniwala akong ikaw ang magmamakaawa sa akin sa lalong madaling panahon. Si Zhao Fang ay naging kalmado muli. Mula ngayon, ang 10,000 Sacred Clan at Zhao Fang ay walang utang sa isa't isa. Ganyan ka ba kakumpiyansa? Itinaas ng Old Monster Shoe ang kanyang kilay, at nakaramdam siya ng pagkabalisa kapag iniisip ang mga himala ng kabataang ito. Una, hindi lang ikaw ang pinakamataas na Emperor o quasi-Sacred Lord na gusto ng bahagi ng 100 Origin Sacred Honey. Madali akong makakahanap ng taong may higit na katapatan at potensyal, tulad ni Duke Nanfeng, na isa ring quasi-Sacred Lord. Isang mahinang ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Fang. Nang marinig iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Old Monster Shoe. Makakahanap si Zhao Fang ng ibang makakatrabaho, at hindi niya maiwasang bahagyang magsisi. Hindi siya dapat magtiwala sa kanyang quasi-Sacred Lord na lakas. Pangalawa, habang ang iyong estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang quasi-Sacred Lord at nadagdagan ang iyong habang buhay, ang aktwal na pagpapalawig ng iyong habang buhay ay hindi gaanong tumaas. Kung hindi ka makapasok sa Mystic Light Realm sa loob ng 10 taon, mamamatay ka. Ang banal na liwanag sa mga mata ni Zhao Fang ay naging mas maliwanag, at binigyan niya ng matinding diin ang salitang mamatay. Alam mo talaga. Ang Old Monster Shoe ay nakaramdam ng umuusbong na sensasyon sa kanyang kaluluwa habang ang layunin mula sa mga mata ng kabataan ay lumakas. Sa sandaling ito, malamig ang puso ni matandang Halimaw Shoe. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kaluluwa ni Zhao Fang. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang habang buhay ay malapit pa ring matapos. Boom! 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 Ang purple na buhok ni Zhao Fang ay umihip sa hangin habang binubuksan niya ang kanyang eye bloodline, at ang mga purple arcs ng kidlat ay tila sumugod sa kaluluwa ni Old Monster Shoe. Weng! Sa isang iglap, mahigit 1,000 simbolo ng God Tribulation Lightning ang lumiwanag sa Purple Soul Sea ni Zhao Fang. Arg! Ang Old Monster Shoe ay sumigaw, at ang kanyang mukha ay namuti habang tila sinasalanta ng kidlat ang kanyang kaluluwa. Ang pinsalang dulot ay lumaban, at mahirap itong pagalingin. Tumigil ka, ikaw! Sumigaw ang Old Monster Shoe. Dahil sa panginginig ng kanyang kaluluwa, nagiging hindi matatag ang kanyang katawan. Hindi niya akalain na ang karunungan ni Zhao Fang sa Soul Dao ay umabot sa antas na sapat na upang banta maging ang mga Sacred Lord. Ito ang unang pagkakataon na nai-circulate ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang buong kapangyarihan. Ang lakas ng pagsabog mula rito ay sapat na upang banta ang Mystic Light Realm Sacred Lords. Boom! 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 Matapos ang buong tatlong paghinga, sa wakas ay lumuhad si Old Monster Shoe sa lupa. 3 o 4 na taon na lang ang natitira mo ngayon. Isa lang itong aral.
Naging kalmado ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ikaw. Ang Old Monster Shoe ay lumuhad sa lupa na may takot at panghihinayang sa kanyang mga mata. Wala talagang pakialam si Zhao Feng sa 100 Origin Sacred Honey dahil marami siya, pero ngayong wala na siyang utang sa 10,000 Sacred Clan, tinuruan niya ng leksyon ang Old Monster Shoe. Grand Elder. Ang sigaw ng Old Monster Shoe ay ikinaalarma ng iba pang miyembro ng upper echelon ng 10,000 Sacred Clan gaya ni Emperor Ling Qiong. Shua. Sa oras na dumating sila, isang layer na lang ng pilak ang natitira, at mabilis itong nawala. Grand Elder, anong nangyari sa iyo? Ang figure ng taong iyon ngayon ay kahawig ni Zhao Feng. Mabilis na ay nalalaya ni Emperor Ling Qiong at ng kumpanya si Old Monster Shoe nang dumating sila. Ang Old Monster Shoe ay labis na nataranta, at malapit na siyang mahimatay. Lahat ng ito ay dahil sa aking kawalang hiyaan at kasakiman kaya ginawa kong hindi masaya si Zhao Feng. Kapag dumating na ang oras, bibisitahin ko siya. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ng Old Monster Shoe. Gusto niyang makatrabaho si Zhao Feng, ngunit kinakabahan siya na maaaring hindi siya binigyan ni Zhao Feng ng isa pang bahagi, kaya kumilos siya ng walang kahihiyan. Ano sa palagay ni Zhao Feng ang 10,000 Sacred Clan? Ito ay hindi isang lugar kung saan siya ay maaaring pumunta ayon sa gusto niya. Si Emperor Ling Qiong ay natigilan at walang magawa. Nag-iwan si Zhao Feng ng special marking dito, kaya magagamit niya ang Misty Spatial World para bumalik anumang oras na gusto niya. Sa ibang lugar, lumitaw ang figure ni Zhao Feng sa Duke's Palace. Ang lugar kung saan siya nagpakita ay nasa mismong gusali kung saan may hardin noon. Zhao Feng. Si Duke Nanfeng, na nasa kailaliman ng palasyo, ay may naramdaman at hindi napigil ang tumawag. Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo, Duke. Binati ni Zhao Feng si Duke Nanfeng bago pumasok sa pag-iisa. May dalawang dahilan kung bakit siya bumalik. Naghihintay si Zhao Feng sa mga tao, at posibleng wala sa kanila ang lalabas. Kung hindi, tahimik lang siyang maglilinang hanggang sa maging Void God Realm Emperor siya, ngunit hindi iyon masyadong makatotohanan. Sa isang kisap mata, lumipas ang karamihan sa isang buwan. Sa araw na ito, ang hangin sa itaas ni Zhao Feng ay kumikislap na may asol at berdeng arko ng kidlat. Pagkatapos, nararamdaman ni Zhao Feng na ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay umabot na sa limitasyon ng ika-7 antas. Ang susunod na hakbang ay ang ika-8 antas, ang Fire of Wind Lightning. Ang bilis ng kanyang cultivation sa Wood of Wind Lightning ay napakabilis, higit sa lahat dahil mayroon siyang malaking halaga ng wood elemental resources tulad ng 100 Origin Fruit Juice. Sa hangin sa itaas ng Duke's Palace, ang aura ng Wind Lightning Cloud sa himpapawid ay umabot sa isang tipong point. Hindi mahirap para sa mga nasa Void God Realm na makita na si Zhao Feng ay nasa kritikal na yugto ng paglilinang. Sa labas ng gusali ng hardin. Ito na ang hinihintay kong pagkakataon. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit bilang isang katulong ay naging isang madilim na guhit ng liwanag na sumikat sa gusali. Sa loob ng cultivation chamber, nakaupo si Zhao Feng. Malapit na siyang makapasok sa ika-8 antas ng Wind Lightning Technique, ang Fire of Wind Lightning. Shua. Isang madilim na liwanag ang biglang lumitaw sa likuran niya at naging figure ng isang misteryosong lalaki. Left-eyed Heavenly Emperor, ika-10 ang ranggo mo sa listahan ng assassination ng Black Screen Corner, na mas mataas pa sa Duke Nanfeng. Huwag mo akong sisihin sa pagbabalik ko. Hinawakan ni Supreme Emperor Dark Knight ang isang madilim na anino na espada na nagbigay ng malamig na lamig at tahimik na tumusok kay Zhao Feng.